Kaya ko bang gawin? Kayo na ang umusga. Naintindihan ko ba kayo? Kayo na ang umusga. Dahil nung sinabi ko sa inyo, sa totoo lamang, harangan man ako ng tangke, ng bundok, nung sinabi kong magtatatag ako ng 1,000,000 pabahay, gagawin natin yun. We need a person who can actually deliver, who has good ideas. Para sa akin kasi he's a visionary eh. Alam mo yun, parang proactive siya, nakikita niya yung mga susunod na steps, at lagi nila sinasabi, si Isko nagmamadali, dapat lang. Hindi pwedeng mas mabagal tayo kaysa sa problema. We need someone who can act fast. A man of action, and who can do it as fast as time. That's Isko. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click nyo na ang Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's video, ito ang katunayan na hindi peke ang pabahay ni Yorme at hindi siya nanlinglang ng manloloko. Iiyak dito guys, itong si Mayora, si Crocs, at si Spambi. Yan guys. Dahil sa mga binabato na paninira kay Yorme. Pero bago yan, syempre wag natin kalimutan i-shout out yung mga Iskonians. Number 1 itong si Sir Mateo Gabayno from Oriental Mindoro, Puerto Galero. Love, love. At itong si Iskonian Rolly Riparip, always watching daw from Caloocan City. Love, love. At itong si Ma'am Marie Taisi. Sabi niya guys, like and share done. Watching replay without skipping ads too. So, maraming salamat po. Yun na nga pala guys. Kung hindi kayo masyadong nagmamadali, tapusin nyo na po yung ads pantulong sa ating channel para mas lumawak at mag-improve. Love, love. Ma'am Marie Taisi. At itong si Ma'am Sally Charlan, suki po natin to. Lagi itong nanonood sa atin. Thank you very much, ma'am. At itong si Iskonian Rodrigo Sano, shout out sa inyo. So, love, love, love sa mga Iskonian. So, maraming salamat po at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa lahat ng mga Iskonians, mabuhay po kayo. Love, love, love. Ganyan mga guys. Itong video na ipapanood ko sa inyo ay talagang mapapatunayan natin na hindi peke ang pabahay ni Yorme at taos sa puso ang kanyang ginawa. Hindi kagaya ng mga binabato sa kanya na pawang paninira lamang. Di ba? Kaya ngayon talagang palapit ang eleksyon, hindi na sila tumitigil. Kaya narito guys, panoorin muna natin. Iiyak kayo dito. Panoorin muna natin tapos ituloy po natin ang ating reaction. Alright? So narito na po si Boss Y. Pasok, Boss Y. Siyempre bata ka, siyempre makatikim ka ng ladies choice, at saka yung juice na nasa glass, tapos meron ka pang sopas. May binanggit doon lagi na hindi ko makakalimutan. Madalas kong maalala kapag may mga bagay na kakaiba na magaganap sa buhay ng isang tao. May sinasabi doon yung this is the day that the Lord has made. Ewan ko kung naalala niyo kung umaattend kayo ng charismatic noong dekada 80. Noong 1998, pumasok ako sa gobyerno at a very young age, 23.
na ang tanging layunin ko ay makapagpabago ng buhay ng isang bata. Opo, literal. Sabi ko, isang bata man lamang tulad ko na pwedeng makaahon sa kanyang kinalalagyan. At maraming salamat sa mga taga-Tondo. Bagamat 23 anyos lang ako, binigyan ako ng pagkakataon ng mga taga-Tondo. Tapos, high school finish pa ako. Sabihin, hindi ako nakapag-aral. Pero ang tanging instrumentong pinanghahawakan ko lang noon para maglingkod sa bayan ay yung aking dinanas noong ako'y bata pa, na ayaw kong danasin ng ibang tao. Ang kumain ka ng tira ng tao sa basurahan, ay siguro wala nang masasabing o wala nang maikukumpara sa salitang kalugmukan ng buhay. Dahil wala ka ng choice. Kundi mamatay ng dilatang mata o mamatay ng may hepa. Dahil yun lang ang choices mo sa buhay. At maraming pagkakataong hindi ka lang kumakain ng tira ng tao. Sa araw-araw ng pamumuhay mo bilang squatter, binabagabag ka kung yung bahay mo, eskwela, bilang bata, kung nakatirik pa pagbalik mo. Dahil yung lupa, hindi inyo. Ang mga karanasang ito ay isang takot ng bawat tao. No? Pangamba ng bawat tao. Narinig ko rin nung ako'y bata, no? Maraming mga kilalang pamilyang politiko ang nagsasalita sa entablado. Babaguhin ko ang buhay niyo. Laging tuwing halalan, naririnig ko naman yon dito sa Tondo. I think, narinig niyo. Pero parang tuwing halalan, ang mga mahihirap laging bida sa kwentuhan. Pag sa kwentuhan, angat na angat ang mahirap. Pero pagka panahon na ng oras ng paglilingkod, hindi naman natin matagpuan yung katotohanan sa likod ng mga salita ng mga kilalang pamilya na yaon. Doon sa patunay o naghahanap tayo ng patunay sa mga sinasabi nila. Ilan ang na-reflect sa Parola, Tondo. Pinamaan ng kalsada, tinapon sa probinsya. Ilan ang natanggal sa Mabuhay Street. Alam niyo yon dahil nung araw, madalas akong tambay dyan sa Katuparan. Dahil marami akong kababata dyan. Dahil isang dire-diretso yan hanggang Saragosa, yung squatter area. Pag matatanong ninyo, nasaan na kaya yung mga kapitbahay ko? Sana sila. Saan bundok kaya sila tinapon? Saan lugar kaya sila inilagay? Meron bang eskwelahan doon? Meron bang trabaho roon? Meron bang tubig doon? Meron ba kami masasakyan doon? Mga pangamba ng isang mahirap na pamilya na tuwing magkakaroon ng squatting o pagtatanggal ng bahay, yun ang laging agam-agam ng taong bayan. Kaya ang pagpapasalamat ko sa Diyos, ganun na lamang. Maraming mga salitaan, mga upi-opinion. Pero
May kukumpara pa ba na kaya mong baguhin at ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng isang tao sa Kanya? Pagka mamukat-mukat mo, ang daming kwento, ang daming salitaan, pero hindi naman nila alam yung tunay nating katayuan. Hindi nila alam, kayong mga taga-katuparan, sa araw-araw ng Diyos, nananalangin tayo. Hindi naman nila alam yun eh. Na ngayong mga building na kinatatayuan ng bahay natin, yung mga building na kinalalagyan natin sa mahabang panahon, anytime pwede nang gumuho. Hindi naman nila alam yun. Nananalangin kayo na sana magkaroon ng aberya. Hindi naman nila alam yun. Alam lang nila kapag sila ay magsasalita o magkokomento at lumalabas paghalalan sa buhay natin na araw-araw. Kayo na yung parang imposible, posible pala. So tama ang Diyos nung sinasabi sa atin, manalig ka lang sa Kanya at huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating din ang pag-asa. Gagaang din ang buhay. Sa inyo na mga benepisyaryo ng mga bahay na ito, bahay na ba ito? Alagaan nyo ito. Ingatan ninyo. Paalagaan ninyo. Mamaya, pag magkakasama na kayo ng pamilya ninyo, maghawak-hawak kamay kayo. At magdasal at magpasalamat sa Diyos. Ako, nangarap din ako. Tulad ng pangarap ninyo sa mga anak ninyo. Nangarap din ako ng sariling mauuwian. Umulat bumagyo, pagkaroon ng dilubyo, magdildil man kami ng asin, at least yung bahay ay amin. Yun ang pangarap ko. Naging mabuti ang Diyos sa akin, naging mabuti sa akin ang mga tao sa lungsod ng Maynila. Bagamat sa murang edad, binigyan ninyo ako ng pagkakataong maglingkod. Darating at darating ang oras, liliwanag din ang ating isipan. Sino ang totoo? Sino ang tunay? So yun guys, napanood nyo, di ba? Alam ko yung iba sa inyo, napanood nyo na yan. Pero pagka si Yorme, di ba, ang nagsasalita, kahit pa ulit-ulit guys, napakasarap pakinggan. Kasi unang-una may sense. Pangalawa, talagang alam mo na may pinaghuhugutan dahil sa kanyang karanasan. Kaya nga sabi niya, di ba, 23 years old pa lang ako. Pumasok na ako sa gobyerno. Pero bago yan, di ba? Ang kwento ng buhay niya, sadyang napakahirap. Di ba? Open secret naman yan. Alam naman natin lahat yan. Pero habang kinukwento niya, talagang damang-dama mo yung kanyang kahirapan noong bata pa siya. Di ba? Imagine mo yung kumain ka ng pagkain galing sa basura. Mahirap ka, di ba? Matindi na yun, guys. Ako guys, hindi naman mahirap din kami. Yung panahon na yun na mga bata rin kami. Pero yung dinanas ni Yorme, hindi ko naranasan yun. Kaya habang pinapanood ko yan, sabi ko sa sarili ko, maswerte pa pala talaga ako, di ba? Pinagpala pa pala tayo, guys. Kayo, dito sa mga Iskonians dito, kung hindi nyo naranasan ang buhay ni Yorme, mapalad pa po kayo sa dinanas ni Yorme. Kaya nga sabi niya, di ba? Wala kang choice, dalawa lang ang pagpipilian mo. It's either mamatay ka sa gutom, na nakadilat ang mata mo, o mamatay ka sa hepa, o sa sakit, di ba? Dahil nga kinakain mo, ay galing sa basura.
Pero sa kabila niyan, guys, di ba? Hindi siya sumuko. Talagang nilaban niya ang kanyang buhay. Nanalig sa ating Panginoon Diyos. Di ba? At ang sinasabi nila na peking pabahay, ito nga, di ba? Sinasabi nga ni Crocs, di ba? Na minadali yan, yung pabahay na yan. Di ba? Ano sabi ni Yorbe? Nagsimula lang yan sa pangarap. Dahil isa siyang squatter. Di ba? At ang gusto ko lang magbago, kay isang tao lang ang babaguin ko ng buhay. Na hindi niya na maranasan ang maranasan ko. Kaya nga pumasok sa politika, di ba? At yun na nga, pagpapasalamat niya na nagtiwala, lalo na yung mga kababayan natin nasa Tondo. At yung pinagawa nga niyang pabahay, di ba guys? Sinasabi ko sa inyo, dekalidad talaga at the best. Kasi pag sinabi mong pabahay ng gobyerno, alam naman natin lahat. Una, yung pagkagawa substandard. Pangalawa, yung location. Kapag galing ka dito sa Maynila o sa buong Metro Manila, saan ka ilalagay? Parang itatapon ka sa malayo. It's either sa Rizal, Laguna, Bulacan, di ba? Siyempre, iisipin mo, paano kabuhayin mo kung nandito sa Maynila? Kaya yung kinukwento niya, may eskwelahan ba dyan? May sakayan ba dyan? Napakahirap. Kaya yung iba guys, ang ginagawa talaga nila, binibenta nila. Tapos, pabalik sila dito sa Maynila. Yun ang sinasabi ni Yorme, na walang katapusang squatter. Sayang lang ang pera ng gobyerno kung yun ang gagawin. Kaya yung binabato sa kanya, na hindi naman rent to own. Sabi ni itong si Crocs, di ba? Hindi naman lease to own. Nagsusumikap na bayaran, sasabihin mo, di ba? Ng mga nakakuha ng pabahay dyan. Tapos, hindi naman nakapangalan sa kanila. Lifetime nga, di ba? Nasa kanila na. So, iba talaga guys, talagang yung kwento ni Yorme tagos sa puso. Talagang ramdam mo na tunay at hindi fake. So, narito guys, ituloy pa natin yung kanyang video. Alright? So, narito na po. Pasok, Boss Y. Sino ang tunay? Kaya kayo na mga magulang, obligasyon natin sa ating mga anak na laging paglinawin ang kanilang kaisipan. Ating mga kakilala, ating mga kaibigan. Swerte kayo ngayon. Maswerte kayo ngayon. Pero paano ang iba? Paano na yung mga maiiwan? Mabibigyan din ba sila ng isang taong sa gobyerno? Nalilingunin talaga sila. Di natin alam. Yan ay tadhana. Magkakaroon din pa kaya sila ng leader? Leader na totoo, na totoong pagtutuunan ng pansin yung katatayuan. That we don't know yet. Pero may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Mabigyan lang ako ng pagkakataon. Walang maiiwan. No, ang natikman nyo, matitikman nyo. Nasabi ko na, ang dapat kong masabi, ang pangarap ko sa iba. Nung sinabi ko sa inyo, magtatatag ako ng ganito. May ilang pang pabida-bida, pero hindi tayo nagpatalo. Tinuloy natin yung laban para sa inyo. Nangyari, kinaya. Alam ninyo
baon sa kalugmukan ang ating lungsod nung ako'y maging alkalde. Hindi kailan. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo minto. Humanap tayo ng paraan kung paano mapapataas ang antas ng pamumuhay ng tao, lalo na ang mga mahihirap nating kababayan. Kaya no matter what is important at the end of the day, panatag ang pamumuhay ninyo. At may pagkakataon pala. At sa mga matatandang nandito, buti na lamang inabot nyo to. Buti na lamang balang araw, magpapantay ang mga paa ninyo. Pipikit ang mga mata ninyo. Papanatag kayong lilisan sa mundong ito na ang inyong mga anak, na ang inyong mga mahal sa buhay ay may maayos ng matitirahan. Yan ang pangarap ko sa inyo. Kaya ko bang gawin? Kayo na ang umusga. Naintindihan ko ba kayo? Kayo na ang umusga. Dahil nung sinabi ko sa inyo, sa totoo lamang, harangan man ako ng tangke, ng bundok. Nung sinabi kong magtatatag ako ng 1,000,000 pabahay, gagawin natin yun. Dahil ayokong kayo lang ang sasaya ngayong umagang ito. Loobin nawa ng Diyos. Loobin nawa ng Diyos. Yang kinatitirikan ng building ninyo ay hindi pag-aari ng lokal na pamahalaan. Yan po ay national government. Yang katuparan. Pero sa property, sa pag-aari ng lokal na pamahalaan, kaya nating gawin yan pagdating ng araw sa mga pag-aari ng national government. Nangyari dito, mangyayari dyan. Mangyayari kahit saan. Kaya, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataon, mabigyan ko kayo ng ngiti sa gitna ng pandemyang ito. Ngiting hindi mababayaran ng anumang halaga. Tunay na ngiti. Tunay na saya. At tunay na kapanatagan. Doon sa ibang building, maaari kayo nanonood sa Facebook. Doon sa ibang tao, manalig. Manalig kayo sa Panginoon Diyos. Mabigyan lang ako ng pagkakataon. Laging tao ang mauna. Hindi ang politiko, hindi ang partido. Mamamayan, lagi ang magiging gabay natin sa paglilingkod sa bayan. Ang araw na ito ay ipinakikita natin sa mundo na dito, sa isang sulok sa tundo, napatunayan na pwedeng bida ang tao. Napatunayan, pwede pala makinabang ng tunay ang tao. Yan, darating ang mga araw, darating sa buhay natin, darating ang mga oras na magmumuni-muni tayo. And I hope someday, somehow, paliwanagin nawa ng Diyos ang kaisipan ng bawat isa sa atin. So ngayong araw na ito, inaalay namin sa inyo ang hirap na ginawa ng mga construction worker na nagka-COVID pero hindi tumigil na itayo sa lalong madaling panahon. Katulad, what kind of differences that can make and made, you know? Kaya sa totoo lang, isa lang ang pangarap ko, naging libo-libo.
Ngayon, yung iba naman, huwag kayong umalit. So, yung isa, oh, susunod na yung isa pang building. Niyawa ang Diyos. Walang maiiwan. Ang importante sa akin, kayo, tao, mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pamahalaan. Maraming salamat sa pagkakataon na yon. Mag-iingat kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos, ha? Huwag kayo isko. Sa Diyos kayo magpasalamat. No. Ako, tulay lang. Importante, nakatawid kayo. I love you. I love you too. Mag-ingat kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first! So yun guys, napanood nyo, di ba? Lalong tumindi. So, iiyak na talaga dito sila Mayora. Kasi ang sabi niya dyan, di ba? Yung mga politiko, di ba? Kapag panahon ng eleksyon, talagang bidang-bida yung mga mahihirap. Kagaya ngayon guys, di ba? Ano bang pinapangako ni Mayora? Yung dating 500 na allowance ng senior, gagawin daw 1,000. Di ba? Na hindi naman niya ginawa pag upo niya, kung kailan paalis na siya, 6 months na lang ang nalalabi. At kung kailan tumakbo si Yorme, tsaka lang niya dinagdagan. At ito namang si Spam B, di ba? Dinoble yung kay Yorme, ginawa nga 2,000. So nakikita natin yung sinasabi ni Yorme, pagdating ng eleksyon, talagang bida-bida, di ba? Yung mga politiko, di ba? Yung mga mahirap, kunwari, mahal na mahal nila. Pero nung panahon ni Yorme, guys, ang sabi nga niya, di ba? Baon at lugmok ang Maynila nung panahon ni Erap. Pero sinisiba niya si Erap? Hindi. Kasi sabi nga ni Yorme, mauubos lang ang panahon niya kung habulin niya si Erap kung meron mang ginawang korupsyon o ano, di ba? Gumawa na lang siya ng paraan kung paano niya baguhin ang Maynila. So, nabago ba niya, guys? Nabago niya, di ba? Isa nga dyan yung pabahay. Kaya ang sabi niya sa mga tao, maswerte kayo at meron kayo nito. Eh yung ibang mga kababayan natin na walang matinong leader. Parang ganun ang sinasabi niya, guys, di lang madiretso. Na pangako ng pangako, hindi naman tinutupad. Pero si Yorme yan, binago, di ba? Mga squatter, nilagay na panatag ang kanilang buhay, di ba? May masisilungan na sila, yung kanilang mga anak, may tutuluyan na, at wala nang problema, anumang dumating na bagyo, ulan, init, nasa maayos silang kalagayan. Kaya yung binabato sa kanya, di ba, ni Crooks, di, sabi niya, minamadali lang yan, nililang lang ni Yorme yung mga nakakuha ng pabahay dahil daw tumatakbo lang siya ng pagka-presidente ng time na yun, di ba? Di ba? Pero yan ang dahilan kasi gusto niya hindi niya na maranasan yung mga kababayan natin ang kanyang naranasan. Di ba? At dahil napatunayan niya na nakapagtayo ng mga ganyang dekalidad na pabahay, gusto niya magawa sa ibang parte ng ating bansa o sa buong Pilipinas. Masama ba yun kung mangarap siyang presidente at ang gagawin niya, buong Pilipinas ang gagawin niya? Yung mga pinagawa niyang world class na public school, hospital, at saka mga pabahay, di ba? Yung mga basic needs na kailangan talaga natin. Yun ang dahilan ni Yorme, kaya tumakbo. Hindi dahil naglinlang siya. Oo, binudol niya yung nakakuha ng pabahay dyan. O dahil tatakbo lang siya pagka-presidente. Yan ang hindi nila makuha. Kaya napakaganda yung mensahe ni Yorme, guys, di ba? Sabi niya, naging mabuti sa akin ng Diyos. Dahil binago niya ang kanyang buhay. At lalo mga kababayan niyang nasa Tondo, di ba? Binago rin, naging mabuti sa kanya dahil binoto nga siya, pinagkatiwalaan sa at hindi naman nasira o di ba? O nasayang yung pagtitiwala na ibinigay kay Yorme. Kaya talagang iyak dito, guys, iyak itong si Mayora at itong sila Crooks at Spam. So kaya guys, anong masasabi nyo dito? Diba? Napakaganda, di ba? Kahit ulit-ulitin mo yan, hindi ka magsasawa dahil
naniniwala tayo na ang pinaguhugutan ni Yorme, kaya naipatayo niya yung mga pabahay na dekalidad na yan dahil sa kanyang naranasan. Dahil yan sa pagmamahal niya sa ating mga Manileño. So yun guys, tuloy-tuloy lang po tayo guys ha. Like, share, and subscribe. At huwag mong kalimutang mag-comment para maikalat ito at marami pang bumoto na mapatunayan natin na si Yorme ay tunay na leader. May malasakit, di ba? May pagmamahal sa mga mahihirap, di ba? At may takot sa Diyos. Alright guys, hanggang dito na lang po. Ang susunod yung vlog. Thank you very much. Manila, God first.